God po sa kabutihan ng Panginoon. Dati si Saki lang yung umiiyak dito sa ating worship hall. Now meron tayong isang kambal, di ba? Dalawang kambal, apat, di ba? So now we have one twins here and we praise God po. Amen. Our family coming bigger and bigger. Amen. So we have 3 children now in our church. And hopefully po, in the following month, it will be coming number 4. Amen? Amen. So I'm looking forward po on that day and on that time that I'm preaching here and someone coming here in front and telling you, Daddy. Amen? Amen. Sige po. So, today po we will study the Word of God. Tayo po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon. And hopefully po, today you are focused in the Word. Amen. Sabihin niyo po sa katabi niyo, kapatid, wag mo kong aabalahin ngayon. Dahil makikipag-usap ako sa Panginoon. Amen? So nasabihan niyo na po ba yung kapatid niyo? So mamaya kapag kinukulbit-kulbit kayo, may gustong ikwento, ignore niyo. Amen? Dahil sinabihan nyo na siya nung umpisa na hindi ka magpapadistract ngayon. Amen? Kay nanay po, I salute her. Amen? Meron siyang, yun nga pong isang bata na lang ang inaalagaan natin, di ba? But siya dalawa. But she is here and willing to hear the word of the Lord. Amen? Sige po, wag na po nating patagalin pa. Ang salita po ng Panginoon ay buhay at handang magbago ng buhay. Amen? So sige po, let's go to the slide. Before I pray, I want you to give this preaching a title, Alive, Surrendered to God. Again, Alive, Surrendered to God. Sino pong nabubuhay dito? Or sino po yung may buhay? You can raise your hands. Amen. Declare that you are a living things and you are a living person. Amen? Pag sinabi po nating surrendered, saan po natin siya mostly naririnig? When we are giving up, sabi po ni Sis Nikki, saan pa po ba? Sa war? Maaring yung isang group or yung isang side ay magsusurrender na. Amen? So mostly po, when we hear the word surrender, sometimes our mind can hear it in negative way. Amen? Yung pagsuko. Sinubukan niyo, hindi po sinubukan ha. Have you ever experienced surrendered something in your life? Yung bagay na, meron po kayong bagay, tao na sinukuan sa buhay niyo. Have you ever experienced po yun? Amen. Muntik na daw. Muntik na. Or kayo naman po yung sinukuan. Malapit na. Malapit na. So it's a different kind of story. Amen. Either you are the one who give up, you are the one who surrendered, or ikaw mismo yung sinukuan ng tao around you. Amen. So if you are the one, naranasan nyo na pong sumuko, at nararanasan yung parang gusto niyo ng sumuko, this preaching is for you. Amen? This word of God is for you this morning. Ito naman po, sino po dito na nagpuntang Oman merong plano sa buhay? Baka po nagpunta kayo ng Oman, wala lang. Amen? Just vacation. So, Catherine was always different in all of us. Amen. Last time we are studying about enemy and she said last time I'm enjoying I have enemies in my life. Last Bible study. Amen. So when we came in Oman, we have our dreams. We have our goal. We have our objective. Amen. But this is the question. Are you ready to achieve it? Soonest daw po, sabi ni Catherine. Meron na po ba kayong
naabot or natupad dun sa mga pangarap na yon? O nakalimutan nyo na po yung pangarap nyo nung nagpunta kayo dito? Or your main objective? Nakatapos ko na ng college yung mga ano. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. That is one of the goal kung bakit po tayo ay nasa abroad. And alam ko po, mostly of the nanays here already fulfill their dreams to send their children in the school and finish their study. Amen? So lahat po tayo in our life, we have our dreams, we have our objective. Amen? Why we are still staying here in Oman. Amen? Some of us already achieved, some of us still not. Half pa lang, di po ba? So, still achieving, still grinding, sabi nga. Still grinding for that dream. And ako po personally, I have it also. Amen? I have a different kind of purpose bakit ako nagpunta sa Oman. But alam niyo po yun, ang Diyos po has a different plan. Amen? God is always have a different plan. Another question po, sino po dito yung pagod na sa buhay? Or napapagod po sa buhay? Mapapagod pero hindi daw po susuko. Amen. Yan po ang mga attendees ng Jesus the Good Shepherd. Amen? Alam po nila na kapag sila'y napagod, hindi sila susuko. Amen. But today po, I want to take that surrender, that pagsuko in a positive way. Kapag sa mundo po, sumuko ka, talo. But today po, I want to preach, if you surrender your life to God, you will be a winner. You will be victorious. Amen? So sino po dito ang handang sumuko? Hindi po sa akin, kundi sa Panginoon. Amen. Tapos palakpakan po natin ang Diyos. So today po, the title of our preaching is Alive, Surrendered to God. Let's bow down our head and let's pray. Hallelujah, aming dakilang Ama sa langit, Panginoon Lord. Sa umagang ito kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat po God dahil sa presensya mo, Panginoon Lord, na narito sa aming silid sambahan, Panginoon. Lord, we feel your presence right now, Panginoon Lord God, that is already speaking to someone today, Panginoon, about this word, Panginoon Lord God. Lord, we pray, Panginoon Lord God, as we study your word, as we listen your word, Panginoon Lord God, this word of God will change our perspective, will change our life, Panginoon. Baguhin niyo po, Panginoon, yung aming mga paniniwalang mali, Panginoon Lord God. Baguhin niyo po, Panginoon Lord God, everything, Panginoon Lord God, that you want to change in our life, Panginoon Lord God. Lord, buksan niyo po ang aming mga puso, ang aming mga buhay, open our spiritual eyes, open our spiritual ears, Panginoon Lord God, to receive your word, Panginoon Lord God. Lord, I am praying, Panginoon, in the mighty name of Jesus, Panginoon Lord God, whatever the word na makukuha po ng aking mga kapatid, Panginoon Lord God, it will not be taken away from them, Panginoon Lord God. But this word, O God, they will apply it to their lives, Panginoon Lord God, and I will see them, Panginoon Lord God, being victorious, Panginoon Lord God, in following you and in serving you, God, in this place, Panginoon. Ikaw po ang mapapurihan sa salitang ito, Panginoon Lord God. Less of me, more of you, Panginoon Lord God. May they see that God is talking to them, Panginoon Lord God, and not a human, Panginoon Lord God. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito, Panginoon Lord. We seal, Panginoon Lord God, this room. A protection, Panginoon Lord God, sa inyo pong gawain, Panginoon. Salamat po, Panginoon Lord God, and we are so expectant to what you will say to us this morning, Panginoon. Salamat po. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Again, ano pong title natin today? Alive, Surrendered to God. Kanina po, pinadaanan po ng ating Pastora Michelle ang ating anniversary team verse. Ano pong anniversary team verse natin? Ang ating pong team is same God, same
presence. Ano pong supporting verse? Joshua 1:5. Okay po, sa hindi pa po nakakaalam, ang theme verse po ng ating anniversary is Joshua 1:5. Sis Nikki, pwede po ba natin i-flash yung Joshua 1:5? So sa October 27 po, ang isa-celebrate po natin is presensya po ng Panginoon. Amen? This church was built and founded 16 years ago. And kung sino po yung Diyos na nagsimula ng gawain iyon, ay ang Diyos pa rin po na sinasamba natin ngayon. Amen? Ang sabi po ng Joshua 1:5, no one be able to stand up against you all the days of your life. Sabi dito, as I'm with Moses, so I will be with you. Amen? The presence of God will be with us. Sasamahan po kayo ng presensya ng Panginoon. Amen? I will never leave you nor forsake you. Amen? That is the promise of God. Hindi niya po kayo iiwan at pababayaan. Amen? Pero dito po, bago po tayo magpunta sa October 27, gusto pong magpakilala ng isang Bible character that is mentioned on this Bible verse. Ano pong pangalan yung na-mention dyan? Ang pangalan po ni Moses. So kilala niyo po si Moses? Hopefully kilala niyo po siya. Or even one story in the Bible that you will remember Moses. Amen? So si Moses po, this is a instrument of God na ginamit po to make the Israelite out of Egypt. Amen? So today po, I will try na ipakilala po sa inyo kung sino si Moses. Kasi ang mahalaga po, bago po tayo magpunta in Joshua generation, let's remind ourselves, sino nga po ba yung Diyos ni Moses that time? Na nangako, nasasama sa atin hanggang ngayon. Amen? So mahalaga po na makilala natin si Moses at yung Diyos na sinamba niya that time. Amen? So sige po, let's go on the slide. So, saan niyo po makikita ang buhay ni Moses? Old or new? Old or new? Old Testament, mostly. Ayun po yung pagkakaalam natin. Pero alam niyo po ba yung buhay ni Moses ay nasa New Testament din? Amen? So ngayon po, gagamitin po natin yung account ng New Testament to summarize it. Kasi kung babasahin po natin ang buhay ni Moses, it will take too much chapter and too much verses. Amen? So sige po, we will use Acts chapter 7. So ang buhay po pala ni Moses, hindi lang natin mababasa sa Old Testament, but also to the New Testament. Amen? And we will find it in Acts 7:36. Ano po sabi ng Acts 7:20? At the time Moses was born, he was no ordinary child. For 3 months, he was cared for by his family. Sino po nakakatanda dito nung pagkakapanganak ni Moses? Hopefully po natatandaan nyo. Amen. Paano po siya napunta sa ano? Paano po siya napunta sa Egypt at paano siya naging Egyptian that time? Marami ako naririnig, meron daw binenta. Iba yung binenta. Si Joseph yung binenta ng mga kapatid niya. Kaya kailangan natin mag-review ng Bible ngayon. Di ba? O may naririnig na akong tama. So, si Moses po, siya po yung baby na pinaanod sa ilog. Tandaan niyo na po yun? So, nung bata tayo, may kinakwento sa atin yung nanay natin na may baby na pinaanod sa ilog. Hindi lang po yung gawa-gawa. Galing po yun sa Bible. Amen? So, that time po kasi, sa sobrang dami na nung mga Egyptian. So, I will summarize po kung paano pinanganak si Moses. So sa sobrang dami na ng Israelites sa Egypt, natakot yung Pharaoh. Maybe that time, sabi niya kapag madami na sila, they will overpower us.
Pag mas madami sila, matatalo na nila tayo. So, ang naisip na solusyon ng Pharaoh is patigilin yung reproduction ng Israel, ng Israelites that time. So, nasa Egypt po sila that time, okay? So, ang naisip niya po, lahat ng batang lalaki na ipanganganak during that year, kailangang patayin. Amen. So, naisip ko lang, bakit kaya hindi babae? Bakit lalaki yung papatayin that time? Di po ba? Yung babae yung nanganganak eh. Di po ba? So, ay naisip ko din po yun. Pero that time po, ang naisip ng Pharaoh, papatayin po lahat ng batang lalaki. Ang utos niya po sa mga midwife or yung magpapaanak, kapag nakita niyong lalaki yung anak ng mga Israelites, kailangan yung patayin. Amen? Pero alam niyo po yun, faithful po yung mga midwife that time. Alam nila ang pagpatay ay kasalanan sa Diyos. Amen? So ang ginawa po nila, nag-reason out sila sa Pharaoh na kapag daw dumadating na, sobrang lalakas daw po ng mga Israelites, woman, bago pa sila dumating na anak na. So no chance to kill them. So the baby already delivered before they come. So in short po, pinanganak po si Moses on that time. A very, alam niyo po yun, bad timing ng pagkapanganak niya. Kasi possible na mapatay siya. So within 3 months po, tinago po siya ng kanyang nanay at tatay. Pero there's a time po na hindi na kayang itago si Moses. Siguro malakas nang umiyak, ay 3 months na po no? So kailangan nilang sumunod ngayon sa utos ng Pharaoh. Ang utos ng Pharaoh, kailangan ipaanod sa Nile River. So Nile River po yung pinag-anudan kay Moses. Okay po? So during that time na nag-decide na yung parents niyang ipaanod sa Nile River, siya, kumbaga, nag-give up na sila. Lord, I surrender. Binigay na po nila yung kanilang, yung desire nila sa Panginoon. Siyempre, anak niyo po yun, masakit po sa kanila yun, na mawala yung anak nila sa kanila. So, they followed, in short. Noong time po na ipapaanod na si Moses in the river using a papyrus basket, sakto po na maliligo yung... Sino po yung maliligo doon? Yung prinsesa from Egypt. Amen? Sakto pong maliligo yung prinsesa in Egypt. Habang nagpo-flow po yung basket, nakita siya nung maidservant nung prinsesa. And pinakita din sa prinsesa. Nung nakita po ng prinsesa, naawa po siya kay Moses. Sabi nga po ng main verse natin, because si Moses, hindi po siya ordinaryong bata. There's something on him that is different. Ang pagkaka-describe po ng translation ng Bible, he is a fine child. Yung iba pong translation, he is a beautiful child. Grabe, no? Baby pa lang, beautiful na. Baby pa lang, ang pogi na pala ni Moses, ano? Amen? E paano na lang kaya kung hindi siya fine that time? Baka inatsapera siya ng prinsesa, ano? Amen? Pero that time po, nung pina-honored siya, in short, inampun po siya nung princess. And habang po siya pinapaanod, sinundakas po kasi siya nung kapatid niya. Yung sister niya. Ano kaya mangyayari dun sa kapatid niya? So, nung nakita niya po na kinuha siya nung prinsesa, nag-recommend. Sabi, kailangan niyo po ba na mag-aalaga dun sa baby? Nag-recommend po siya. Siyempre, yung prinsesa, ay oo naman, kailangan niya na mag-aalaga dun. So, in short po, ang nirekomenda po nung sister niya, nung bata, is yung nanay niya. Means, napabalik po si Moses dun sa nanay niya. With a blessing pa. Ano pong nangyari? Sige po, if you have your Bible, let's open it in Exodus. Seven to 8. Exodus chapter 2, 7 to 8. Ito po yung nangyari. Sabi dito, then his sister asked Pharaoh's daughter, shall I go and get one
of the Hebrew woman to nurse the baby for you. So, sino po dito yung naranasan niya pong mag-alaga ng baby? Mag-alaga po ng bata, yung naging yaya. Amen? So, marami po sa atin naka-experience nun. So, minsan po, nag-aalaga po tayo ng anak ng iba. Amen? And sa atin po mga OFW, sometimes, alam niyo ba yun, masakit yun sa atin. Amen? Nakakapag-alaga tayo ng anak ng ibang tao, but yung mismong anak natin, hindi natin naalagaan. That is the truth of life. Amen? We sacrifice something in our life in order to provide on them. Amen? But in this scenario po, baliktad. Sabi ng verse 8, "Yes, go," she answered, and the girl went and got the baby's mother. Verse 9, Pharaoh's daughter said to her, "Take this baby and nurse him for me, and I will pay you." Kita niyo po yung blessing ng Panginoon once you let go something in your life. Binalik po si Moses sa nanay niya. Yung pag-aalaga niya may bayad pa. Inaalagaan niya yung sarili niyang anak, pero sinesweldohan siya ng prinsesa. Gaano kadakila ang Diyos? Amen? So tayo nga pong, sino po dito yung mga naging nanay na? Marami na po. Yung asawa ko po, they are going to be a nanay also, soon to be nanay. Alam ko po, hindi po madali mag-alaga ng anak or ng baby. Amen? Mahirap po siya. Mahirap po siya. Pero alam niyo po yun, sa biyaya po ng Panginoon nakasurvive si Moses. Nung pinalaki na po siya nung nanay niya, kinuha na po siya nung prinsesa at pinalaki sa Egypto. Sige, next verse po tayo dun sa slide. So alam niyo na po ang buhay ni Moses. Amen? Siya po yung baby na pinaanod sa ilog Nile. Isa po siyang, originally, siya po ay Hebrews. Amen? He belong to the Israelite community. Sabi po na next verse, "When he was placed outside, Pharaoh's daughter took him and brought him as her own son. Moses was educated in all the wisdom of the Egyptian and was powerful in speech and action." So lumaki po si Moses in Egyptian way. Pinag-aral po siya in Egyptian way. Pinag-aralan yung lengguwahe nila. And ang sabi po ng last part, he is powerful in speech and action. Tandaan niyo po nung tinatawag si Moses para ilabas ang Israel sa Egypt. Ano pong reason niya bakit hindi niya daw po magagawa? Ang reason niya po, he has a stuttering problem. Bulol daw po siya magsalita. But kung titingnan po natin yung buhay ni Moses, inihanda po siya ng Panginoon for a purpose. Amen? For a purpose. Ang sabi po ng verse na to, he was powerful in speech and action. So ganun po makapangyarihan si Moses that time. He is powerful in speech and action. Sige po, let's continue po. Dumating po yung panahon na si Moses, syempre nagkaroon na po siya ng isip. Amen? Nalaman niya na po yung kung sino po ba talaga. Sabi ng verse 23, "When Moses was 40 years old." Sino po dito yung 40 years old na? Above. Walang naamin ah. Ayaw niyo po na 40 years old na kayo? Sino po dito yung 40 na? 40 po 40. 40 lang, 40 oh. Hindi ka pa kasama, kuya. So, that time po si Moses is 40 years old. So, he already spent his 40 years in Egypt. Well-fed, well-educated, powerful, ginagalang po ng mga Egyptian. Dahil lumaki po siya sa royal family. Amen? Dun sa prinsesa. So 40 years of his life, tinitingala po siya.
iginagalang po siya. Then, something will happen in his another 40 years. Sabi po dito, when Moses was 40 years old, he decided to visit his own people, the Israelites. So, originally, si Moses po ay Israelites. He saw one of them being mistreated by an Egyptian. So, he went to his defense and avenged him by killing the Egyptian. So nung pagpunta niya po na makita yung sitwasyon ng mga Israelite that they are mistreated, inaalila po sila or inaalibin. Alam niyo po yung sa loob ni Moses, talagang nasaktan po siya. Na-realize niya talaga kumbaga ito yung original kong lahi. Pero ginaganito ng mga Egyptian, which is kung nasan siya. So pinaghiganti niya po yung Israelites. And sa kasamaang palad is napatay niya po yung Egyptian. So si Moses po hindi lang po siya may stuttering problem, but he is also a murderer. He is also a murderer and he has also a tempered issue. Sino po dito yung may tempered issue sa buhay? Yung mabibilis pong magalit. Yung medyo magagalitin po. Amen? Some of us are guilty of this. Pero alam niyo po, bilang mga Kristiyano, we should work out po this kind of problem in our life. Mamaya makikita niyo po kung anong naging nangyari, yung naging nangyari sa pagiging magagalitin ni Moses. Mayroon pong naging result or naging bunga sa buhay niya. So in short, napatay niya po yung Egyptian. Next verse po. Verse 25. Gusto ko mag-focus po kayo sa 25. Moses thought that his own people would realize that God was using him to rescue them, but they did not. So ayun po pala yung gusto ni Moses. Gusto niya makita ng mga Israelite that he is the one using by God to rescue them. Pero on this time po, hindi nangyari. The Israelite did not saw Moses as a hero. Hindi po siya nakitang ganun. Pero alam naman po natin kung ano po yung desire o yung pangarap ni Moses. Gusto niya pong tulungan yung kanyang sariling lahi, which is the Israelites, the Hebrews people. Sige po, let's proceed po. 26 po, the next day, Moses came upon two Israelites who were fighting. So meron daw po nag-aaway na dalawang Israelites. He tried to reconcile them by saying, "Men, you are brothers." Sabihin nyo nga po sa katabi mo, "Men, you are brothers and sisters." You are brothers and sisters. Ang question po ni Moses, why do you want to hurt each other? It is the Bible saying, not me. Tayo po ay magkakapatid sa iglesyang ito. Amen? Bakit po natin sinasaktan ang isa't isa? Ayan po that time po, yun yung gustong gawin ni Moses, he want to reconcile. Gusto niya pong itigil yung awayan. Gusto niya pong maging peacemaker that time. Pero tingnan po natin, ano po naging response ng Israelites? 27 and 28. But that man who was mistreating the other pushed Moses aside and said, so tinulak si Moses ngayon. Push aside daw. Sabi dito, who made you ruler and judge over us? Sino ka para kami ay pamunuan at i-judge? Are you thinking of killing me as you killed the Egyptian yesterday? So, meron po palang nakakita ng ginawa ni Moses na pagpatay dun sa
Egyptian. And ayun po yung naalala nung Israelites na yun. So on this time po makikita po natin na hindi natin makita si Moses that will lead the Israelite for going out in Egypt. Kasi mismo yung mga Israelites is galit sa kanya. Amen? Sabi ko din, are you thinking killing me as you killed the Egyptian yesterday? Alam niyo po yun, si Moses po meron tempered issue. Kaya ako ini-imagine ko nung tinulak siya, sigurado ako, alam mo yun, gusto niyang bawian eh. Amen? Sino po dito yung mga ganun? Hopefully po wala. Pero mostly po na mga may... Hopefully po na may mga tempered issue, ganun. Wag niyo silang makakante or wag niyo silang maumpisahan. Babawi at babawi siya. And I imagine Moses po that time, nang tinulak siya, siguro, alam mo yung sarado na yung kamao niya para gumante, eh biglang sinabi sa kanya, papatayin mo din ako? Katulad ng pagpatay mo sa Egyptian kahapon. So in that moment, parang nabuhusan si Moses ng malamig na tubig. Nahimasmasan siya. Ay, may nakakita pala nung ginawa kong murder yesterday. And this is the response of Moses that time. 29. When Moses heard this, he fled to Midian, where he settled as a foreigner and had 2 sons. So in short po, after po that commotion of that sequence and that Bible, tumakas po si Moses. Kasi that time din po, nagbigay na ng order si Pharaoh na papatayin din po siya. Kumbaga yung news po is kumalat. Amen. Kumalat po sa buong Egyptian that Moses killed an Egyptian. Amen? So, para po siyang naging, alam niyo po yun, murderer na tumatakas or nagtatago ngayon. Alam naman po natin yung mga nakagawa ng crime. Mostly sila po ay nagtatago sa batas. Same thing po as Moses did. Pero alam niyo po yun, as I read po this sequence or this scenario, I believe po hindi lang po yun yung rason ni Moses bakit siya umalis. It's more deeper on that. Because that time po si Moses makapangyarihan siya eh. He has a position. Pwede niya ipaliwanag sa Pharaoh at sa lahat na maaring this Egyptian is mistreating this Israelite. This is that kind of leadership na gusto kong gawin. Pwede niya po yung gawin to defend himself. Pero he fled away for a deeper reason. Kumbaga dito po nagsisimula ng idil ng Panginoon po yung puso ni Moses. Amen? So, nakikilala niyo na po ba si Moses unti-unti? Amen? Hopefully po nakikilala niyo na siya. Siya yung batang pinaanak sa basket, lumaki as Egyptian, and time will come. Nakita niya po yung sarili niya as one of the slave ng sarili niyang bayan na tinitirahan, which is the Egypt. So in short po, umalis po si Moses, nagpunta po siya sa Midianites, at habang nakaupo po siya dun sa balon, meron po siyang nakilalang mga nag-iigib ng tubig. And to make the story short, isa po dun ay naging kanyang asawa. Okay, so yun po yung love story ni Moses. So syempre kung pinanganak ka, lumaki ka, sino po, magkakaroon tayo ng love story. Sino po din walang love story sa buhay? Ba si Nanay Risita meron niya kahit papano. Di ba, Nay? Oh, di ba? Joke lang. Joke lang po. So mostly of us, we have our own love story. So nagpunta po siya immediately, nakilala niya po yung babae, and nagkaroon po siya ng 2 anak. Means on that place, he spent 40 years, ang trabaho niya po ay shepherd. Naging ano po siya, tagapastol ng tupa. So imagine that transition from being a prince in Egypt, you have a royal blood, well-fed, ginagalang. He fled in a place kung saan mahirap siya.
walang gumagalang sa kanya, kailangan niya magtrabaho bilang shepherd para kumain siya. So imagine the transition of Moses, and I believe it's not easy. Same of us po. Amen? Nung nagpunta po tayo sa Oman, nag-adjust po tayo. Amen? Nag-adjust po tayo sa oras, nag-adjust po tayo sa weather, sa ugali ng mga tao dito. That is true po. Kung sa Pilipinas, alas 12 ng tanghali, pwede kang maglakad. Alas 11, dito subukan mo maglakad. Sunog yung balat mo. Amen? Luto ka. And many more we experience when we are transferring a place. Amen? So ayun po yung buhay ni Moses. 40 years, he is in Egypt. 40 years, he go in the place Midian. At namuhay po siya doon ng 40 years also as a shepherd. So ilan taon na po si Moses? 40 plus 40? 80. But remember, Moses has a dream, has a desire on his heart na gusto kong tulungan yung aking mga kababayan. Amen? Meron siyang desire sa puso niya that time na hindi nangyari. And maari throughout the year, nakalimutan na niya. Dito na lang ako, masaya na lang ako magpastol ng mga tupa. Meron ba akong asawa? Meron ba akong 2 anak? Maaring si Moses nagsettle na sa ganung buhay. But alam niyo po, when God called you for a purpose, hindi niya po kayo lulubayan. Amen? Whatever age you are now, sino pong pinakamatanda dito? Walang aamin, alam ko. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo, whatever age you are now, God will use you. Amen? God will use you. Kung ikaw man po ay 45 years old, 50 years old right now, coming in the senior citizen age, 60 years old, God is going to use you. Imagine Moses, 40 years, binigay yung desire sa kanya, 40 years in the wilderness as a shepherd, now he is already 80 years old. Kaya po ba? 80 ah. 80 years old po na ngayon si Moses. So, tingnan po natin in his age, anong ipapagawa ng Diyos sa kanya. Amen? Ano pong ipapagawa ng Diyos sa kanya? Let's proceed po in the verse. So malinaw po yung istorya. 40 years old po siya sa Egypt and 40 years old po siya as a shepherd in Midianites. Ito po. After 40 years, so 80 na po si Moses, had passed, an angel appeared to Moses in the flames of a burning bush in the desert near Mount Sinai. When he saw this, he was amazed at the sight, and as he went over to get closer, look, he heard the Lord say. So nung 80 years old na po si Moses, nagpapansin si Lord sa kanya. Ano pong ginamit ni Lord para makuha po niya yung attention ni Moses? A burning bush. A burning bush, but hindi po nakokonsume ng flame yung bush. Amen? So sometimes po in our life, sa sobrang busy natin, minsan di natin napapansin si Lord. Amen? He is telling you something, telling you about this. Pero sa sobrang busy ng buhay natin, a lot of work, a lot of responsibility in the family, hindi natin siya mapansin. Kaya si Lord, magsesend siya ng apoy. Alam niyo yun, para mapansin niyo siya. Kailan po tayo mas nananalangin sa Kanya? Mostly po, we are more closer praying to God, worshiping God when we are in our problems. Amen? Mas doon natin hinahanap yung presensya ng Panginoon. Lord, where are you now? Pero gusto ko pong sabihin sa inyo, ang presensya po ng Diyos hindi nawawala. So wag po nating idepende yung presensya ng Diyos sa ating sitwasyon. Amen?
Baka po kasi kapag maganda yung nangyayari sa buhay natin, everything is well. All blessing you receive. Napakalakas ng presensya ng Diyos sa buhay ko. I'm so blessed. Pero pag problema na yung dumadating sa'yo, hahanapin mo ngayon ang presence ni Lord. Lord, iniwan mo na ba ako? Amen? Iniwan mo na ba ako? But gusto ko pong sabihin sa inyo, hindi po kayo iniwan ng Diyos. Maaari kayo po yun ang iwan sa Kanya. And today po, He is telling to you, you need to come back to Him. Amen? You need to come back to Him. Kanina po tinanong ko sa inyo yung inyong mga pangarap sa buhay. Some of us, siguro po yung pangarap nila, kaya po sila nagpunta sa abroad. Gusto po nilang, they want to buy a land and build their own home. To send their children to the school and finish it. Ako po, nung nagpunta po ako sa Oman, this is my mindset. Sabi ko po, 2 years lang, 3 years lang, uuwi na ako. Amen? Mag-iipon lang po ako ng some amount of money to done my marriage, to build my home, to build my house, buy my own land. Then it's finished, I will go home. But alam niyo po yun, the plan of the Lord is so different. Amen? Ilang taon na po ako sa Oman? 7 years. Exactly. Ayan, sabay po kami ni Pastora Michelle nagpunta dito sa Oman. So bata pa po ako noon, 23. Mga 22, 23 po ako na nagpunta po ako sa Oman. Parang 24 lang po. Ganun po ba? Sino po yung sabi nun? Sige po, hintayin niyo po ako mamaya after ng preaching, meron po kami siya. Joke lang po. All of us meron po tayong pangarap. May gusto po tayong abutin. And alam niyo po yan, as I grew up, nakita ko po talaga din yung pangangailangan ng pamilya ko. And ang pangarap ko po, if I want to build my own family, I want lahat po is provided. Amen? So lumaki po ako sa isang mahirap na pamilya din. So tubo po akong Laguna. And this is my desire. Lord, gusto ko paglaki ko, makakabili ako ng sariling lupa namin. At itatayo ko yung sariling bahay namin. Amen? Kasi alam niyo po yun, yung wala kang sariling lupa, napakahirap sa Pilipinas. Alam niyo po yung salitang makikitiri ka lang, makikitayo ka lang ng bahay. And kapag yung may-ari nagbago yung isip, papaalisin ka. So nakita ko po yun sa buhay ng pamilya namin. So I have a dream. Magtatapos ako ng pag-aaral and hindi ko naman po pinangarap pumunta sa abroad. I will work, and I will save, and I will buy our own land. Gusto ko pong makita ng parents ko na natupad ko yung pangarap nila. Because that is also a dream of my parents. Amen? And sa paglaki ko po until now, yung pangarap na yun, patuloy ko pa rin pong inaabot. 7 years na po yung nakalibas. Amen? Si Moses po, 80 years na po yung nakalipas. Amen? I will continue my story later. Let's go back to the verse. Amen? Ang sabi po ng Diyos, verse 32 to 33, nagpakilala po, I am the God of your fathers, the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Moses trembled with fear and did not dare to look. So natakot po siya nung nakatagpo niya ang Panginoon. Continue po tayo. Then the Lord said to him, take off your sandals, for the place you are standing is holy ground. Again, the place you are standing is holy ground. Banal po yung lugar na kinatatayuan ni Moses. So when the presence of God is there, present at that place, that is a holy ground. Yun po yung ating tatandaan. Amen? So kapag pumupunta po tayo sa church, ang presensya po ng Diyos ay narito.
And this is a holy ground. We need to acknowledge po ang presensya ng Diyos. Pag sinabi po natin holy, banal sa Tagalog. Amen? We should be, alam niyo po yun, isang bagay po ang nakakahadlang sa atin para maranasan ang presensya ng Diyos. The presence of God is available here in our life, but without holiness, you cannot experience it. Amen. Uulitin ko po, without holiness in our life, you cannot experience it. Because our God is holy. Amen? Sige po, let's proceed. Nagpakilala po ang Diyos kay Moses na ang nilugar na kinakatayuan niya is holy. Continue po. Sabi ng 34, I have indeed seen the oppression of my people in Egypt. I have their groaning, and I have come down to set them free. Now, come, I will send you back to Egypt. This is the plan of the Lord. Amen. Ito po ang plano ng Diyos kay Moses at ang plano ng Lord sa mga Israelite. Ilalabas ng Diyos ang mga Israelite sa Ehipto sa pamamagitan daw nino ni Moses. Tandaan niyo po kung saan tumakas si Moses? Sa Egypt. Ngayon, after 80 years, pababalikin po siya sa Egypt. Imagine that scenario. Pababalikin po siya dun sa lugar na hindi maganda yung naging karanasan niya for one plan, which is ilabas ang mga Israelites sa Egypt. Amen. So, naintindihan po natin yung story ni Moses. So, meron pong assignment si Lord kay Moses. Sige, continue po tayo. Sabi po ng 35, this is the same Moses they had rejected with the words. Same Moses po nung sinabihan siya, who made you ruler and judge. He was sent to be their ruler and deliverer by God Himself through the angel who appeared to him in the bush. Tandaan niyo po yung story kanina? Sabi sa kanya ng Israelite, sino ka para kami ay pamunuan? Pero ngayon, ang gustong ipagawa ng Diyos, pamunuan mo sila para sila ay makalabas. It is a difficult assignment and plan and purpose ng Lord sa buhay niya. Amen? Parang ganito po kasi yan, kung ilalagay natin sa ating mga buhay. Parang ganito, si Brother Hezekiah inutusan ni Lord. Brother Hezekiah, nasa Oman ka, ilabas mo lahat ng Pilipino sa Oman, makipag-usap ka sa hari, sabihin mo lahat kayo uuwi na ng bansang Pilipinas. Kaya mo ba, kuya? Sometimes, mapapaisip ka, Lord, teka lang, ba't ganito yung plano mo? Kaya ko po ba ito? Paano ko to gagawin? Sabi ko po kanina, kahit anong age, God will use you. God will call you. But what if I tell you today, God is calling you for a purpose and for an assignment to your life? Amen? Alam niyo po, si Moses, nung na-receive niya yung calling na yon, yung pagkatawag sa kanya ng Panginoon, marami siyang doubt. Marami siyang excuses sa buhay. Ano po yung mga naging excuses ni Moses? Bakit ayaw niyang tanggapin yung trabaho? Sige po, Exodus 3:11-12. Isa po doon sa mga excuses niya. But Moses said to God, who am I? Sino ko, Lord? That I should go to Pharaoh and bring the Israelite out of Egypt. Amen? Mostly of us, sila lagi ang tanong natin, Lord, sino ako to do this assignment? Sometimes that is also our response. Amen? Kapag nandito po tayo sa church,
Ang goal po ng iglesia is mapalago po tayo. Amen? Sa ating pananampalataya at sa ating paglilingkod sa Diyos. Alam niyo po yun, God did not save us just to sit there. God saved us to serve Him. Again, God did not save you to sit there, but to serve Him. Tayo po ay sama-samang maglilingkod sa Panginoon. That is our goal. Ito po ang tinatakbo ng ating iglesia ngayon. Hindi po tayo mananatiling nakaupo, but tayo po ay maglilingkod sa Diyos. But sometimes po, kapag nandyan na yung mga assignments, sabi nga ni Arvin, ba't ako? Nagiging panigay, sabi din ni Pastora last time doon sa preaching niya. Bakit ako? Proceed po tayo, 13 and 15. Ano ba pong excuse ni Moses? Moses said to God, "Suppose I go to the Israelites and say to them, the God of your father has sent me to you, and they ask me, what is his name? Then what shall I tell them?" Isa sa mga excuse ni Moses, Lord, ano sasabihin ko if they ask me? Amen? Ano ba pong excuse ni Moses? Exodus 4:10-12. Ito po yung sinasabi natin kanina. Paano mangyayaring hindi siya marunong magsalita? 40 years old siya sa Egypt, they trained to speak to people. Sabi po dito, Moses said to the Lord, "O Lord, I have never been eloquent, neither in the past daw nor since you have spoken to your servant, I am slow of speech and tongue." So maybe this time Moses lied to God. Minsan, alam mo yun, parang ganun din tayo. Ay, hindi ko po kaya yan. Ano lang. Ganito lang po yung kaya ko. Pero alam mo sa sarili mo, you can do it. God prepared you for that purpose. We are doing our excuses. And today, let's think ourselves. Lord, ano po ba yung mga excuses na lagi kong binibigay sa inyo para hindi ko gawin yung pinapagawa niyo po sa akin? Most of us, tayo po yun. And I've been there also. Lagi po ako may excuses sa Panginoon na hindi ko kaya. Hindi ako para dyan. Amen? But sabi ko nga po, ang plano ng Diyos ay magaganap sa buhay mo. Amen? Isa pa po yan. And ito pa po, Exodus 4:13, this is the last excuses of Moses. And sabi niya, but Moses said, "Oh Lord, please. Lord, please lang. Send someone else to do it. Huwag ako." Amen? Isa sa mga excuses po ni Moses, and maybe it's also our excuses nowadays. But ako, huwag ako. Nakiusap siya sa Lord, "Oh Lord, please lang. Send someone else to do it." That is the excuses of Moses. Pero to make the story short po, alam na po natin yung nangyari. Sumunod po siya sa Panginoon despite of these excuses na pinaliwanag niya sa Lord. Hindi siya nanalo sa Lord. Stuttering kahit nandun yung nandyan si Aaron. Siya yung mag-interpret ng sasabihin mo. Siya yung magiging spokesperson mo. So sa Lord, wala pong excuses. Lahat po tayo kaya niyang gamitin. Amen? And as we preach, as we share always here in the front, ang ating pong anniversary ay malapit na. Ilang weeks na lang po. Well, isang Friday na po yung nakalipas ngayon. So we have 2 weeks already. All of us are excited for this God's event. But sana po, yung excitement natin is more than that. Amen? Sa araw na po yun, lahat po tayo ay magpapagamit sa Panginoon. And today, He is dealing every hearts now.
na tinatawag po kayo ng Diyos for a purpose. That day, hindi lang po kayo pupunta doon to attend a normal service, but you will serve the living God. You will invite people. Kumbaga, kung ano po yung assignment ni Moses na ilabas sila sa Egypt, you will invite people na ilabas po sila to the dark world kung nasaan po sila. And God is calling us now for this assignment. Amen po? So, naintindihan nyo na po yung mga excuses ni Moses, ha? Please, Lord, huwag ako. So, hopefully, hindi po natin siya marinig sa atin dito sa ating iglesia. Sige po, let's proceed. He led them out of Egypt and performed wonders and signs in Egypt, at the Red Sea, and the 40 years in the wilderness. Now, this is the age of Moses. 40 years in Egypt, 40 years naging shepherd sa Midianites, and 40 years po silang lumabas ng paikot-ikot sa wilderness. So, anong taon na po si Moses now? Napakagagaling sa math. Bravo. Basic, no? Eh kung ano kaya yun, kung even kaya yun, even na add numbers like 71, 73 plus, baka ang bagal natin sumagot. So 40, 40 plus 40, 120 si Moses ngayon. In short po, napagtagumpayan po nilang lumabas sa Egypt by the power of God. At dahil po sa paglabas nila sa Egypt, may pinangako pong lugar ang Panginoon, which is the promised land, the Canaan, kung saan po sila pupunta. But it takes 40 years also bago po sila naka-arrive. Amen? Sige po. So, 120 na ngayon si Moses. So, sige, next slide po tayo. I-summarize lang po natin ano nga bang ginawa ni Moses. Moses surrendered to God's plan, God's power, and God's glory. Nakalagay po dyan yung mga Bible reference. Ano pong plano ng Diyos? Exodus 3:9-10. Ilalabas niya yung mga yung mga Israelites sa Egypt. And God's power, hindi po sa sarili niyang kakayanan, but through the power of God. And para sa daw po, for God's glory. So open po siguro natin Exodus 3:12. And God said, I will be with you, and this will be the sign to you, that it is I who have sent you. Ako ang nagsugo sa iyo. When you have brought the people out of Egypt, you will worship God on this mountain. So lahat po ng ginawa ni Moses, ang kapurihan po ay sa Diyos. Amen. This is a reminder for all of us who will serve the living God. Ang kapurihan po, ang glory ay dapat sa Panginoon. Amen. Makita po natin yung sarili natin as a Moses. Lord, wala naman akong kayang gawin. But through the power of God, through the presence of God in my life, I can do more things. Amen? I will end up of this point, in this question. 120 years si Moses. Ang tanong ko po, nakapasok po ba siya sa promised land? Did Moses reach the promised land in his age of 120 years? Hindi po siya nakapasok sa promised land. For what reason po? Alam niyo po yung reason bakit hindi po siya nakapasok? Very good. Catherine is truly reading her Bible. Narinig ko sa kanya yung sagot. Baka po iniisip natin si Moses, hindi po siya nakapasok sa promised land kasi matanda na. Baka hanggang 120 na lang talaga yung buhay niya. At namatay siya bago pumasok sa promised land. Hindi po.
Meron po ginawa si Aaron at si Moses. Si Aaron at saka si Moses. That's why God got angry. At sinabi niya po in that scenario, hindi siya makakapasok sa promised land. Ang ginawa niya po, pinakita lang kay Moses yung promised land sa malapitan. Pero hindi po siya makaka-enter. So, gaano po kasakit kay Moses yun? 40 years niya pong sinamahan yung Israelites in the wilderness. 40 years siyang nag-suffered as a leader. Kilala niyo po ang Israelites, ano po? Hindi po kayo yon. Yung matitigas po ang ulo? Mawala lang si Moses, gagawa ng bagong sasambahin? Wala lang tubig, magrereklamo sa Diyos? Wala lang pagkain, sasabihin, bakit mo pa kami nilabas sa Egypt, ibalik mo na lang kami doon, at least nakakakain kami doon? Hindi po kayo yun, ha? Yung mga Israelites po yun. This is the people Moses led in 40 years. Di ba nakakalungkot, no? Kung titingnan natin, devoted naman si Moses. 40 years of his life, he lived in Egypt as a preparation. Nagpunta siya sa wilderness, sa Midianites. Gusto na naman niya talaga tahimik na buhay, doon na lang sana siya. Then God called him to lead this kind of people. Napagtagumpayan niya. Numabot siya ng 120 years. But the sad truth, hindi po siya makakapasok sa promised land. Ipapakita ko po sa inyo kung bakit hindi po siya makakapasok sa promised land. This is the thing I'm explaining you before in the start. Ano po problema ni Moses nung nagsisimula siya? Meron po siyang tempered issue. Sige po, let's open our Bible in phone or your physical Bible in Numbers 20 verse 9 to 11. Dumating po sila sa isang lugar na walang tubig. So same scenario, the Israelites are complaining. Anong iinumin natin? Same scenario, same story. Siyempre, ang pupuntahan po ni Moses ay ang Panginoon. Lord, anong gagawin ko sa pagkakataong ito? Anong gagawin namin para may mainom kami? And ito po yung utos sa kanya ng Panginoon. Ito po yung ginawa ni Moses and Aaron. Verse 20, verse 6, Moses and Aaron went from the assembly to the entrance to the tent of meeting and fell face down in glory. And the glory of the Lord appeared to them. So nanalangin po sila sa Panginoon. The Lord said to Moses, ito pong papagawa ng Panginoon kay Moses, take the staff and you put your brother Aaron gather the assembly together. Speak to the rock before their eyes, and it will be pour out its water. You will bring water out of the rock for the community so their livestock can drink. Ayun po ang instruction kay Moses that time. You will speak to the rock and it will grows out a water. Lalabas po ang tubig. Pero ano pong ginawa ni Moses at ni Aaron? Verse 9. So Moses took the staff from the Lord's presence just as he commanded him. So si Moses po kasi dito mixed emotion na siya. Sobrang rinding-rinding na siya dun sa mga tao. Puro reklamo. He and Aaron gathered the assembly, nasunod nila, together in front of the rock. Nasa harap sila ng rock. And Moses said to them, sabi ni Moses, listen you rebels, must we bring you water out of this rock? Kung papansinin niyo po yung statement niya, yung mga Israelite tinawag niyang rebels. So mapapansin niyo po talaga that emotion of Moses is so high. Galit po siya
ng panahon na yan. Makinig kayo mga rebelde. Dun sa statement niya sabi, must we bring you water out of these rocks? The keyword po dun is we. Kami ang magdadala ng tubig mula sa bato na yan. But it is Moses, it is Aaron who provide the water. It should be God. It should be the Lord. The credit should be always to God and to the Lord. And this is the reason kaya po hindi sila makakapasok sa promised land. Amen? Sinabi po sa kanya yun nung pinakita niya ng Diyos yung promised land sa kanya. Sa Deuteronomy. Saang bundok po namatay si Moses? And Moses, the servant of the Lord, died there in Moab as the Lord has said. Moses was 120 years old when he died, yet his eyes were not weak, nor strength gone. So namatay po si Moses, hindi po nanlabo yung kanyang mata, at yung lakas niya po ay hindi nawala. So it's not a reason po na matanda si Moses kaya po siya hindi nakapasok. But they disobey God in that scenario. Dahil lang sa sobrang galit niya. So we should careful po also in our emotion. Alam niyo po yan, God gave us a grace. Pero ito po yung katotohanan na once we disobey God, He can save us for that disobedience. But the consequence of your disobedience ay hindi po mawawala. Amen? So, ayun po ang reason kung bakit po si Moses ay hindi nakapasok sa promised land. Pero totoo po bang hindi nakapasok si Moses sa promised land? Palagay niyo po. Totoo po kaya hindi siya nakapasok? In Old Testament, is sure, hindi po siya nakapasok. But gusto ko pong pakita sa inyo, in New Testament, alam niyo po yun, we have our dreams. And maybe alam niyo po yun, sa sobrang haba na po ng buhay natin sa mundo, kinalimutan na natin yung pangarap na yun. Amen? And akala natin, nung namatay na yung tao, tapos na yung pangarap na yun. Tapos na yung purpose na yun. But alam niyo po yun, tandaan po natin, we have our eternal life. We have a lifetime in this world, but we have eternal life in heaven. And I want you, gusto ko pong sabihin sa inyo that eternal life is too long para hindi po ito pa rin ng Panginoon yung pangako niya sa inyo. Amen? Let's open our Bible in Matthew 17, 1-3. This is a scenario of Jesus kasama yung mga disciple niya. After 6 days, Jesus took with him Peter, James, and John, the brother of James, and led them up high a mountain by themselves. There he was transfigured before them, his face shone like the sun, and his clothes became as white as the light. 17:3. Just as then, there appeared before them Moses and Elijah talking with Jesus. Nasaan po sila that time? Nasang lugar po si Jesus that time?
Nasa promised land po sila ng Panginoon. So si Moses po, nakarating po siya sa promised land in the New Testament. Hindi man po sa Old, pero dinala po siya ng Panginoon sa New Testament. So palakpakan po natin ang Diyos. Hindi ba po siya tapos sa inyo? He will do it, He will accomplish what He started. Amen. Sige, tayo na po tayo. So let's surrender our life to God. So before I close this word in prayer, let's sing a song, Lord of All. So wag po kayong mainip sa buhay nyo kung hindi pa po napupulfill yung mga pinapanalangin nyo sa Panginoon. Amen? Hindi ko po sinasabing maghintay kayo ng 40 years to serve God. You can start it now. Depende po sa pinapagawa ng Panginoon sa inyo. How God is talking to you right now. Wag na po nating hintayin we are in the old age bago po tayo sumunod at maglingkod sa Diyos. Amen? We can start it now po sa ating mga buhay. Amen. Hallelujah. Let's sing praises to the Lord in God. I surrender and I will yield. I will bow down and I will kneel. I will seek you all my days, and I will follow all your ways, 'cause you are my only one, and you are my only one. I want to live for you, may glorify
Ama namin dakilang Diyos, Panginoon Lord God. Lord, sa araw na ito, sa umagang ito, Panginoon Lord God, salamat sa mga salita mo, Panginoon Lord, that remind us, Panginoon Lord God, how powerful you are, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon Lord. Lord, as you said, O God, in the scripture, Lord, the presence with Moses, O God, who led the Israelite goes out in Egypt, Panginoon Lord. The same presence, Panginoon Lord God, that you are promising to Joshua, Panginoon Lord. Lord, today, we acknowledge that your presence is here. We are standing in the holy ground, and you are requiring all of us to have a holy life. Lord, today, as we accept your word, Panginoon, kinikilala ka po namin bilang Diyos na makapangyarihan, Diyos na banal, Diyos na may kayang gawin sa buhay namin, Panginoon. Lord, all of us here, Panginoon, Lord God, nararanasan ang hirap ng buhay, Panginoon, Lord God. Nararanasan ang mag-isa, ang tumakas, Panginoon, Lord God, sa aming mga maling nagawa, Panginoon, Lord God. But you are so faithful, O God, to call us once again, Panginoon, Lord God, today, to come back in your presence, O Lord, and to be used by you, Panginoon, Lord God, for other people, Panginoon. Lord, we are praying, Panginoon, Lord God, as we hear, as we study the life of Moses, Panginoon, Lord God, how you orchestrate his life, Panginoon, Lord God, for being a baby that is driven away by the water in the Nile River, Panginoon, until the princess of Pharaoh take him. And in Egypt, he was trained, he was prepared, and after that, he fled away, and again, you call him for a purpose. You call him for a plan, Panginoon, Lord God. Lord, today, I am praying, Panginoon, for every one of us that you already give the word before. Naglagay ka po, Panginoon, ng mga desire, pangarap sa puso namin, Panginoon, Lord God, that sometimes we already forget. But God, today, thank you for reminding us that you are a faithful God. Tapat ka, O Diyos, Panginoon, Lord God, at hindi niyo po kinakalimutan, Panginoon, Lord God, lahat ng pangako na ibinigay niyo po sa amin, Panginoon, Lord God, sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, today, as we learn in the life of Moses, O God, as you send him also, as you use him also, Panginoon, this is also our desire, O God, na kumilos po ang iyong presensya sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Hindi po kami lahat ay karapat-dapat, Panginoon, Lord God. Hindi po lahat sa amin ay may malinis na buhay, Panginoon, Lord God. But you are the God who can transform someone, Panginoon, Lord God, for your glory, O God. Lord, use us, Panginoon, Lord God, as you use Moses, a murderer with hot-tempered issue. God, nothing is impossible to you, O God. Kung ano man pong limitasyon na meron po kami, Panginoon, Lord God, we are giving it to you, Panginoon, in your throne, O God. We are surrendering everything in our life, Panginoon. We are surrendering all the idols that we have,